Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Maganda po ba hapon ninyo? Ako po si Dea Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 9 ng buwan ng Marso. Ito na mga kuya, halaga ng diesel. Tataas ng mula 17 hanggang 24 pesos kada litro. Diyos ko po mahabagin. Pagpapatupad ng increase, gagawing installment utay-utay. Ayon naman sa Department of Energy. Kahit pa utay-utayan, mahal pa rin yan. Ramdam ko na lakay. Mga tsuper, posibleng hindi na pumasada dahil sa sobrang taas ng diesel ayon sa isang transport group. Pangulong Bongbong Marcos dudulog na sa Kongreso para mabigyan ng emergency powers sa pagtapyas ng excise tax sa petroleum products. Mahigit 60 gasoline stations pinagpapaliwanag ng Department of Energy dahil sa kahina-hinalang presyo ng kanilang produkto. Provisional na taas sa pasay sa mga public utility vehicles. Inaasahan naman ng LTFRB. Kawani ng DMW sa Bahrain na nagsungit sa ilang OFWs ni recall at sibak na sa pwesto. Attorney Levy Baligot at 18 nagpakilalang mga dating tauhan ng Marines kinasuhan ng libel at cyber libel. 16 na condo units at iba pang properties ni Zaldico pansamantalang pinakumpiska ng Sandigan Bayan. 5 pang mga miyembro ng isang fraternity na pinaniniwala ang may kinalaman sa hazing at pagkamatay ng estudyante sa Cavite sumurrender sa mga otoridad. 6 patay sa serye ng bakbakan sa Nabalawag at Midsayap, Cotabato. At ngayon sa ating mga balita, bad news mga kuya. Kapit mga kapatid. At ihanda na ang bulsa dahil sa inaasang mataas na presyo ng langis na maaring ipatupad bukas 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos ang posibleng itaas sa presyo ng diesel kada litro. Inaasa namang aabot ng 7 pesos hanggang 13 pesos ang pagtaas sa presyo ng kada litro ng gasolina. At mas malupit naman ito sa kerosene, mga misis. Inaasang tataas ng 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos kada litro naman ng kerosene. Ito na ang ikasyam na price increase para sa gasolina at pang-11 naman sa diesel at kerosene sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan.
Samantala, maaaring sumipa ng 16% ang singil sa kuryente dahil sa global crisis o global oil crisis epekto ng Iran war. Sa press conference sa Taguig City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na batay ito sa ginawang simulations ng Department of Energy. Paliwanag ng kalihim, kung tataas ang presyo ng petrolyo, tataas din ang electricity rate. Galing anya ang gas import ng Pilipinas sa Qatar na sarado ngayon, kaya kailangan ng humanap ng alternatives. Bukod dito, sinabi ng Energy Secretary na triple na ang presyo ng liquefied natural gas, pero may mga solusyon naman umano ang gobyerno gaya ng malampaya. Idiniin niya na proactive ang DOE para makontrol ang impact ng gera sa gitnang silangan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Garin. If petroleum products increase, power will also increase. Not by the same rate probably, but it will increase. We have done our simulations also, and we're trying to work out na baka we can contain the increase or wag na siya magmagan. Why is there a possible increase? Because coal only had a slight increase, but the transportation insurance is more expensive now. Not gas or LNG, the imported gas natin, comes from basically from Qatar, which has closed down. So we have to find other alternatives. And Samantala, titigil na lamang sa pamasada ang mga jeepney drivers at wala silang kitain dulot ng sobrang taas sa presyo ng krudo. Ayon sa presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, ELTA President Orlando Calando Marquez, sa panayam ng damdaming bayan, ito'y kasunod ng posibleng tigil pasada ng mga drivers bilang protesta sa mataas na presyo ng petroleum products. Ayon kay Calando Marquez, magkakaroon sila ng pagpupulong ngayong hapon para formal na ideklara ang petsa ng kanilang kilos protesta o pagtigil sa pamamasada. Wala na raw kikitain ang mga jeepney drivers kung magtutuloy-tuloy ang ganitong oil price increase at sila ay mapipilitang maghanap na lamang ng ibang trabaho. Baka sila ay mag-construction worker na lamang sila para masolusyonan ang kalam ng kanilang sikmura. Narito si Calando Marquez ng ELTAP. Ititigil na namin kung talagang hindi na kami kikita, talagang mag-construction workers na lang po kami dahil sigurado pa na mayroon kaming pambili ng 1 kilong bigas. Inaasahan na magiging mas mataas ang panukalang provisional na taas pasahe dahil sa pagsipa ng halaga ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, na unang nagrekomenda ang ahensya ng provisional fare increase batay sa presyuhan na 60 piso kada litro ng diesel. Gayunpaman, dahil sa mga pagtaya na papalo ng hanggang 80 pesos ang kada litro ng diesel, asahan na magiging mas mataas ang provisional fare hike. Sinabi ni Mendoza na i-a-adjust ng LTFRB ang rekomendasyon sa nabanggit na pagtaas para sa kapakanan ng mga driver ng PUVs na labis na apektado ng matinding oil price increase. Nangako ang opisyal na niyang idudulog sa Department of Transportation ang urgent na usapin. Formal nang hihilingan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso para mabigyan siya ng emergency powers para may baba o mabawasan ang excise tax sa mga petroleum products. Ito sa gitna ng pagsirit ng halaga ng krudo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay pala sa Press Officer Claire Castro, ngayong araw magsusumite ng formal request ang Pangulong Marcos sa Kongreso sa pamagitan ng Department of Energy. Una nang binanggit ng Pangulong Marcos na kanyang ikinokonsidera ang paghingi ng pansamantalang kapangyarihan para mabawasan ang excise tax sa langis kapag umabot na sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa world market.
Tiyak ng Paulo na magiging pansamantala lamang ang excise tax reduction habang mayroong krisis sa Middle East. Samantala, bukas naman ang liderato ng Senado at Kamara na pag-aralan ang paghingi ng Paulo Marcos ng emergency powers. Samantala, aabot sa mahigit 60 gasolinahan ang pinagpapaliwanag ng Department of Energy sa loob ng 24 na oras dahil sa kabiguan umanong tumalima sa tamang presyuhan. Personal pang pinuntahan ni Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella ang 3 sa mga ito para isilbi ang kautusan sa Bagong Ilog, Pasig City at Fairview, Quezon City. Naglalaro ng mula sa 42% hanggang 54% ang naging taas presyo ng mga ito sa nakalipas na linggo kahit wala pang opisyal na anunsyo. Ayon kay Fuentebella, karamihan sa may violations ang nandito sa Metro Manila pero meron ding mga pasaway sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao at kung hindi makapagpapaliwanag ang gasolinahan ay posibleng kanselahin o bawiin ang kanilang Certificate of Compliance. Idiniin ng Undersecretary na hindi mapoprotektahan ang mga nauna ng nagtaas presyo ng oil deregulation law dahil walang nakasaad dito na walang kapangyarihan ang gobyerno na protektahan ang ating mga kababayan. Narito ang bahagi ng pagbisita ni Yusek Fuentebella. So pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, pwede po tayong pumunta sa sunod na phase. Magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama o hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case kung may makita pa yung ating mga abogado sa Department of Energy. Ano yung pinakamabigat na papataw natin sa administrative case? Yung pong pag-cancel ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin po nun, magsasara po tayo ng gasolinahan kung hindi po sumusunod at makansila po ang kanilang Certificate of Compliance. Kailangan basahin pong maigi ang Oil Deregulation Law kasi hindi sinasabi sa Oil Deregulation Law na walang kapangyarihan ng gobyerno para proteksyonan ang ating mga kababayan. Yun naman pala eh. Ito palang magpasara ng mga abusadong may-ari ng gas station. Tama. Nanawagan naman si Senator Risa Hontiveros na pag-aralan at agad na magpasa ng emergency supplemental budget upang maibsan ang epekto ng matinding pagtaas sa presyo ng langis bunsod ng krisis sa Middle East. Ayon sa Senadora, aabot ng 52.8 billion pesos ang kinakailangang pondo para hatiin sa mga sumusunod. 38 billion para sa mga OFW repatriation, 12 billion para sa subsidy ng transportation sector at 2.8 billion na subsidy para sa agricultural sector. Sabi pa ni Hontiveros, hindi dahilan ang kawalan ng pera dahil maaari manong pagkunan ang 70 billion pesos na hindi nagamit mula sa napatigil na mga anomalyang flood control project sa DPWH noong nakalipas na taon. Narito si Senator Risa Hontiveros. Ang panawagan natin ngayon ay simple at hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion pesos. Samantala, inilutang ng Department of Energy ang posibilidad na maghanap na rin ang gobyerno ng bagong suppliers ng petrolyo sa gitna ng bakbakang Amerika, Israel at Iran. Sabi sa DZRH News ni Energy Secretary Sharon Garin, maaari rin ang government-to-government negotiations bilang paghahanda sa anyay worst-case scenario. Ayon sa kalihim, pang 8 linggo o hanggang Abril pa ang supply ng petrolyo sa bansa at may mga paparating ng delivery, partikular ang mga nakabiyahe na bago pa sumiklab ang digmaan. Hinimok ni Garin ang oil companies na umorder na ng petrolyo ngayon dahil baka abutin pa ng 1 buwan bago ito dumating.
dahil sa malalayuan niya ang ibang opsyon ng Pilipinas na maaaring pag-angkatan gaya ng North at South America, Canada, India, Brazil, Russia at Europe. Aminado si Garin na hindi ganon kamura ang petrolyo sa mga nabanggit na bansa pero ang mahalaga ay sapat ang supply ng Pilipinas. Dahil nga sa krisis na nangyayari ngayon sa gitna ng silangan, pati ang palitan ng dolar ay nagtaas na rin. Ayon sa ating business correspondent Michael Guy, ngayong hapon ay nagsara ang palitan sa dolyar sa halagang 59 pesos and 50 centavos kada dolyar. Ito ay tumaas ng 50 centavos kumpara noong Biyernes na nagsara sa halagang 59 pesos. Samantala, inatasan na ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan na bantayan ang presyo ng langis sa mga gasolinahan. Aba, yung trabaho ng DOH at saka DTI, ginagawa na ng PNP. Ito ay para mapigilan ang anumang uri ng price manipulation at hoarding o pagsasamantala ng ilang oil companies o gasoline stations. Ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na sa mga police chief na isama sa kanilang ronda ang mga gasolinahan. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga lokal na pamahalaan para makapagsagawa ng spot checking sa mga gas stations. Sa iba pang balitang, magpapatupad na ng 4-day work week ang Manila City Government matapos lagdaan ni Mayor Isko Moreno ang Executive Order No. 8 Series of 2026. Sa ilalim ng kautusan, simula Lunes hanggang Huwebes na ang pasok sa tanggapan ng lungsod na may oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi o alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Suspendido naman ang regular na operasyon tuwing Biyernes maliban sa mga tanggapan na nagbibigay ng essential at frontline services. Gayunman, mananatiling bukas ang mga serbisyong may kinalaman sa emergency response, health services, sanitation, public markets at iba pang mahalagang operasyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga Manilenyo. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Nako, ito pang malungkot. Abay, pagtaas ng pamasahe sa mga public utility vehicles maaring ipatupad, inaasahan na ayon naman sa LTFRB. Samantala, Atty. Levy Baligot at 18 nagpakiralang dating tauhan ng Marines at Army kinasuhan ng libel at cyber libel. Samantala, 16 na condominium units at iba pang properties ni dating Congressman Saldico pinakumpiska ng Sandigan Bayan. At 5 pang miyembro ng fraternity na may kinalaman sa hazing at pagkamatay ng estudyante sa Cavite sumurrender na. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Ang mga magsasamantalang negosyante, abay dapat lang pagrepaso sa oil deregulation law na papanahon ayon naman sa Kongreso. Hoarding, profiteering ng langis, pwedeng isumbong daw sa 911 ayon sa Philippine National Police. Pagka-aresto naman 3 Pinoy na nag-espiya para sa China. Tip of the iceberg ayon sa National Security Council. Aba, malala na pala. Dapat iparada ang mga spy na yan. Iparada. Ayan, ilantad ang kanilang pangalan. Standby sa ating mga reports. Abay, bati mo natin na happy birthday si Mayor. Si Mayor Gregorio Puan ng San Mateo, Isabela. Aba, naragsak pa nagkasangay kuyang Mayor Greg. Aba, binabati ka ng iyong iho kuyang Judge Alvin Pua. At ang mga brethren sa Tumawi ni Masonic Lads. Aba, alaba tayo dyan kuyang Mayor Greg. At happy birthday din kay Most Worshipful Romeo Yu.
At batiin ko lang yung aking mga classmates na may birthday ngayon na Miss Thea. Happy birthday! Lalo sa aming valedictorian ng elementary at high school. Yan. Benchita Bueno. Ayan. Wow, bueno. Bueno talaga, ha? Araceli Siling Dahilig. Mercedita Siding Coloma. Tessie Abrojena. At Saturnino Barquez, aking mga classmates sa Pinili Central School at Pinili Institute. Standby sa ating mga reports. Standby sa pamigay pa rin ng ating Aguinaldo. Oras Mistea. Alas 4:37. DZRH number 1 na naman sa Pero bago ang reports, mga detalye pa ng ating mga balita, abay mamigay muna tayo ng Aguinaldo sa ating mula sa ating Ninong ng Bayan. Christmas pa rin dyan sa may Tagaytay. Wow! Little Tagaytay. Aba, meron palang Malamig Little kaya Tagaytay. dyan, Oo nga, ano ha? Malamig ba dyan na noche sa Little Tagaytay, Barangay Marulas, Valenzuela City ba? Mayor West Gatchalian, meron palang Little Tagaytay dyan. Siguro maraming masarap ang bulalo dyan. Ayan. Ninong ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ninong Bayan, Noche Kaka, sino ang maswerteng bibigyan mo ng Aguinaldo ngayon? Noche. Lakay at Miss Thea, akala ko nga malamig dito Hindi ba malamig? Ba't tinawag na Little Tagaytay? Oo, Maraming bulalo. Ngayon lang din ako napansin dito na meron palang kanto, Little Tagaytay Street. At kanina, isang 80 years old, Ba, lumapit batang-bata? sa atin, napakinggan tayo doon sa may kabilang lugar, dito sa may barangay Marulas. Nagtatakbo Lumapit dyan. talaga siya, pumunta. Hinabol ka. Oo, pumunta talaga na kayo, nakita yung mobile. Sabi niya, nakikinig ako ng DCRH, idol ko. Dala-dala yung radyo. Ba? Yun. Si Kuya. Ayan. Oo, talaga, ngayon, pinuntahan niya. Aba, dala-dala ang transistor radio niya. Oh. Gandang hapon, Kuya. Ayan, Nestor Neri. Nestor de Villa. Nestor Neri. Oh. Tagal na po ba kayo nakikinig ng DCRH? Matagal na, kilala kita. Na-interview ka sa Channel 9. Ay! Na-interview ka sa Channel 9. Kasama mo yung mga neighbor ng costume. Ganun po ba? O yan. Alam na ni Kuya. Siguro 80 years ka nang nakikinig sa DCRH, Kuya. Ha? Ayan. Okay. Kumusta po kayo? 80 years old na pala kayo, Kuya? Opo, mabuti naman at hindi ko kayo nakakalimutan. Aba, kalimutan nyo lahat, wag lang ako. At saka si Mrs. Kasama tayo sa labor noon. Ayan, talaga. Kasama tayo sa labor. Ganun po. Tignan mo nga naman. Kasama Mukhang mo pa daw. kasama ko sa trade union pala itong si Kuya Neri. Ayan. Unionista rin pala itong si Kuya Neri. Ayan. Anong sikreto nyo, Kuya? Ba't sa edad nyong 80 years old, malakas pa kayo? Walang katunayan nga, meron na tayong cancer saka osteoporosis. Ala, oo. Ayan. Kayang-kaya na, Kuya. Ayan, oo. Dahil kayo pala... Napapalakas, sir. Dapat. Napapalakas sa akin kayo. Ayan, oo. Sabi nga Kuya Neri, Nestor ay think positive. Correct, Ayan, oo. oo. At dahil masaya kayo, Kuya, ayan, abay gusto namin kayong mapaligaya pa. Bigyan ka agad ng Aguinaldo si Kuya Nestor de Villa Neri Noche. Ayan, bibigyan agad natin lakay ng 1,000 pesos. Yehey! Ayan. At hindi lang yan isasagad na namin dahil kayo po ay may karamdaman, may siya lakay, stage 3 prostate. So yung magpapalakas palalo sa iyo, Lolo. Ayan, at siyempre, yung ating Astron din lang kayo. Astron din, aba, pareho, ha? Aba!
very Sabi good. ng radyo. Ayan, pagsabayin mo na yan. Ayan. May kambal na. May Dahil yung spare Astron na. official radio set partner ng DCRH, alagang Astron, alagang maaasahan talaga. Yan. Kuya Nestor, anong stage po yung yung cancer po 3. ninyo? Stage 3? Stage 3 po. Tsaka may osteoporosis. Ganun po ba? Ayan, oo. Noche, ayan, dagdagan mo pa ng 1,000 yung ibibigay mo kay Kuya Nestor Neri. Ayan, oo. Congratulations, Kuya Nestor. Another 1,000 pesos. Ayan, oo. Sige. Ito pang t-shirt, isuot niyo po yan. Kahit saan ka magpunta, kasama mo ang DCRH sa t-shirt. Ayan, Ano pa sabi mo sa DCRH, sir? Sir Deo, maraming salamat sa bumubuo ng DCRH. At kay Ginoong Noche Kakas. Ayan. Opo, Daanan ayan. ko sa maraming salamat, Sir Deo. Wala pong anuman na Kuya, magpalakas po kayo. Long live. Meron pa Ayan. tayong hindi papahabol. Abayang, siyempre payong, oo. Para hindi mainitan ang bumbunan ni Kuya Nestor. Oo, ayan. Okay. Yung TV naman nilalakay, nakapuntin yung TV nila doon sa loob. Aba, Naghimasok pa kayo ng talaga naman. bahay, Ayun. Oo nga, Hi, Mother. Hi, ate. Ayan. Nakakatat sa lakay. Kaya, Bakit? dahil ang nagpapalakas sa kanya, DCRH. Ayan, oo. Ang pakikinig at panonood sa TV, ayan yung nagpapalakas siya sa Ayan, akin. dito sa DCRH. Maraming salamat Dito sa DCRH. Maraming salamat sa bumubuo ng DCRH saka sa mga reporter Opo, ayan. Kuya Nestor, maraming salamat. Palakas po kayo, ha? Ayan. Mag-ingat po. Long live. Ayan. Si Kuya Nestor. Salamat. Ayan. Yan, Tatay Nestor. Okay, so para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRH. Malakas promo, siyempre kasama ang nagpapalakas din sa atin, ang MX3, dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ayan, ako naman si Aris sa 27, Noticakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Noche Kakas. At kay Kuya Nestor De Villa Neri. Ayan. Masigla pa rin si Kuya. Ayan, kahit hindi po Pasko, we give love. Of course. Ayan, love, love. Eto pa, dito naman tayo kay Kring Kring. Ayan. Take it away, Kring Kring. Sino ang winner natin sa Kring Kring? Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Nasa Cubao si Ate Ruth Panga Abaw Kimberly Pasya. Ayan. Bakit may mga ibang nickname sila sa lakay? Dagdag ko lang yan. Ayan. Pahalan ni Ate? Ruth Kimberly Pasha ng Cubao QC. Ayan. Tanungin mo na kaagad, Miss Taya. Hello po, Ate Ruth. Hello po, good afternoon po. Ayan, ako malungkot yata si Ate. Kumusta po kayo, Ate? Ayan. Ate? Okay lang po. Okay lang. Ayan. Parang pumilas to sang mahaba sa gasolinahan lakay. Oo nga, mukhang di pa napagpa-full tank si Ate. Ayan. Tanungin mo na kaagad, yung madali-dali. Matanong ko lang, saan po naglalaban-laban ang US, Israel at Iran? Naku, na-dead here lakay. Pinahirapan mo eh. Sa gitna, Ate. Sa gitna, gitna. sa gilid. Ayan, saan? oo. Sa kanluran, sa... Timog. Pinahirapan mo. Ayoko na nga. Ano na lang ang number 1 station, Ate Kring Kring? Ate Ruth. Ate... Ano pa? Nag-research lakay. Ano po yun? Anong number 1 station? Easy Rock? Ayan. Love Radio? Ayan. O Yes FM?
Shopee po. Pwede po pakiulit. Choppy daw lang. Sabi. Ayan. Dahil mahina ang pandinig ni ate, bigyan ka agad ng Bigyan premyo na. para pang-alis ng tutuli. Ayan. Damdamin. Ay, bakit damdaming bayan yan? Ayan. Maraming salamat, ate Ruth Kimberly Pasya. Hatawin na natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ang Malacanang nagbabalang kakasuhan ang mga nagsasamantalang mga negosyante. Arrest 14, sa langis lang ba ito, Let, o pati sa mga pangunahing bilihin? Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Seiya, igniit ng Malacanang ang babala laban sa mga nagsasamantala sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, may kalalagyan ang mga nagsasamantala. Maaari anyang mademanda ang mga ito at matanggalan ng pagkakataong makapagnegosyo. Binigyan din ni Castro ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaisa at magtulungan ang lahat sa gitna ng krisis. Ayon pa kay Castro, hindi kailangang maghatakan pababa. Una nang tiniyak ng Pangulo sa publiko na nakabantay ang gobyerno sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa harap ng nakaambang pagsiris sa presyo ng produktong petrolyo. Gumagawa rin anya ng mga hakbang ang pamahalaan para maibsan ang epekto nito. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Ayan, sa bagay, may sinampuran na kanina. Ha? Yes. Ayan. Samantala, pagrepaso sa oil deregulation law, napapanahon na. I-detalye mo balitang yan. RH12, Milky Reganan. Manang Milky. Nakayateya, panahon na para maripaso o tuluyan ang buwagin ang oil deregulation law na sa malinaw na sabuatan ng mga kumpanya ng langis. Ito ang posisyon ni Marikina Representative Miro Kimbo, chairman ng House Ways and Means Committee, sa panukalang sustindihin ang excise tax sa produktong petrolyo sa harap ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Kimbo, hindi nakatanggap-tanggap ang sabuatan ng oil companies na walang pagkakaiba sa presyuhan, bumaba man o tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa hearing kanina ng komite, inamin naman ng Department of Energy na wala silang kapangyarihang pigilan ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dahil regulated ang ating oil industry. Git ni Kimbo, panahon na para repasuhin ang oil deregulation law dahil mistulang pahirap ang naturang batas na mas pinoprotektahan pa ang mga kumpanya ng langis sa halip ang ating mga kababayan. Narito si Marikina Representative Miro Kimbo, chair ng House Ways and Means Committee. Ibig sabihin, kailangan natin i-review ang oil deregulation law para magkaroon kayo ng power to be able to enforce, especially in extraordinary times. Tama? Tama po. So, yan ang sitwasyon natin ngayon. Para hindi tayo lahat na ang current state of affairs, ang batas ngayon, inutil ang gobyerno para pilitin ang ating mga oil companies na wag silang lalabag pagdating sa presyo ng gasolina. Samantala, sa hearing ng komite, iniulat naman Energy Secretary Sharon Garin na limitado ang kapangyarihan ng ahensya, hiningin nila ang tulong ng Philippine National Police at mga local government units para bantayan at sampulan ang mga nagsasamantala sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at yung pang mga pangunahing bilihin. Ako si Milky Reganan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Reganan mula sa Kamara. Dubako tayo sa report ni Edniel Parrosa. Hoarding at profiteering sa langis pwede isumbong sa 911. Ayon sa Philippine National Police. Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay, hinimok ng pambansang pulisya ang publiko na gamitin ang hotline 911 para isumbong mga mananamantala sa panahon ng krisis sa langis. Sabi sa Campo Crame ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, tatanggap ang linya ng mga tawag patungkol sa hoarding o maging ng profiteering. Kaugnay pa rin ito ng trabahong iniatas ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa kanilang mga tauhan na tulungan ng Department of Energy sa pagbabantay sa mga gasolinahan. Tukaw muna ng pulis sa ground na mangalap ng kaukulang ebidensya bago isubmit dito sa DOE na sila namang magpapataw ng kaukulang reklamo o parusa. Sa iwalay na panayam ng DZRH kay Secretary Sharon Garin,
winelcome ng kalimang idea na gamitin ng 911. Aminado ang energy chief na kulang ang kanilang staff upang magsagawa ng spot inspection sa 14,000 gas station sa buong Kapuluan. Bukas ang anong kagawaran sa kahit anong tulong habang pinaplansya pa yung EGOB website na magiging sumbungan din ng mga mamamayan laban sa mga mapangabusong negosyante. Pakinggan natin si General Tuanyo. Ito sa po ang ating mga local units ng municipal police stations, city police stations. Sila po ay patuloy na maghanap ng mga ebidensya at isa-isa po pinupuntahan ang mga gasoline stations sa kanilang mga localities o sa kanilang area of responsibility upang tingnan kung mga pangarap na ebidensya kung may mga posibleng may mga proprietary ka na po ng gasolina kapumento. Lahat po ng huli na report na gusto nila iparating sa 911 ay maaari po. Samantala, Lakay, inikot ulit natin itong ilang major thoroughfare sa Mandaluyong at San Juan City ngayong hapon. Pinipilahan na itong ilang gasolinahan bago itong inasahang bagong round ng big time oil price increase bukas, araw ng Martes. Marami sa mga motorista ang napapansin natin dumudumog sa mga sangay ng Petron. Lalo na rito sa Maysho Boulevard sa Mandaluyong at N. Domingo sa lungsod ng San Juan. Maging itong Uni Oil ay isa rin sa mga paboritong pilahan ng mga motorista. Samantala o palibasa ay 65 pesos per litro. Yung o hindi pa lumalampas sa 65 yung kanilang diesel at gasolina. Yung gasolinahan naman ng paborito mo, Lakay, si Congressman Bong Suntay, itong clean fuel. Nag-69 na. Ha? 69 pesos. 69? Bira naman si Bongson tayo. Dapat bumabuhi siya eh. Dapat gawin mura ang presyo ng gasolina sa kanyang mga gas station. Oo, tapos yung gasolina niya Lakay, 65 pesos, 15 centavos. Mas mahal na doon sa ilang mga big three companies. Again, sabi ng Department of Energy, bukas pa dapat nagpapatong. Pero itong ilang mga gasolinahan nating nakita mula kaninang umaga ay nagkatay na at unti-unti na nagpapatong ang kanilang presyo. Abay kung magigpit talaga ang Department of Energy at PNP, ayan, baka lahat ng mga gas station ipasara na. Kasi bukas pa ang oil price increase eh. Ngayon pa lang umabot na ng mahigit 60 pesos. May gas station sa area namin, isang buong araw, 3 beses nagtaas. Ganon? Isang araw 3 times? Pambir. Anong istasyon yan? Refill. Ang bira naman yan, no? Akala siguro nila, Miss Dea, hindi mapapansin ng mga motorista kagaya dito nga sa Maysho Boulevard, Halimbawa. Bukas pa dapat yung patong kitang-kita natin dahil minutes tayo ng last week dahil naikutin natin to last week. Talagang nagpapatong sila ng paunti-unti, hindi biglaan para hindi maramdaman daw siguro sa mga kababayan natin. Ano mo na sitwasyon dito sa may Eastern NCR at least. Ako si Adriel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ayan, mga kuya, isumbong sa 911. Ayan. Kaya lang sabi ko nga sa'yo, kung mahigpit talaga, walang matitirang gas station. Yung piloto natin dito, si Wilson Fernandez. Ayan. Abay nag-ikot dito sa vicinity ng dito sa Makapagal. Ayan, Makapagal lang. Abay pinakamura ay ang Petron dyan sa may Makapagal Boulevard. Ayan. Parang lahat lakay ng Petron sila pinakamura. Oo nga, 63 pesos. Ayan. Kaya lang grabe ang pila, pati mga bus nakapila. Haba. Ay, tingnan natin kung may masasampulan. Report mula sa Senado. Pagkakaaresto ng 3 Pinoy na espiya ng China, tip of the iceberg lamang ayon sa National Security Council. Idetalye mo balitang yan, RH28, Raymond Adpaas. Raymond. Mr. may bahagi lamang ng isang malaking network ng mga espiya ang 3 Pinoy na naaresto na nagtatrabaho para sa China. Ito ang inilahad ng opisyal ng National Security Council sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesman ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, tip of the iceberg lamang ang pagka-aresto niya alias Lawrence Allison at Danny na pawang nagtatrabaho sa Department of National Defense. May iba pang mga active cases pa silang iniimbestigahan sa ngayon. Sabi ni Trinidad, na-recruit ang mga ito online ng kanilang mga handlers na mga dayuhan na nasa abroad. Yung isa nilang handler ay sinasabing
British, Australian ang accent, habang ang isa ay Korean, bagamat obvious na siya ay isang Chinese. Komplikado din ang sistema ng pagbabayad sa kanila dahil walang magkasunod na bayad na parehong payment system gaya ng mga e-wallet. Nakakuha mo sila ng mga classified at confidential information, ngunit hindi mga top secret information at hindi pa abot ito ng kanilang katungkulan. Sa tanong ni Senator Risa Hontiveros kung may mga inimbestiga ng NSC na mga matataas na opisyal ng gobyerno gaya ng mga mambabatas na nagsisilbi ding espiya, hindi ito itinanggi ni Yusek Nestor Jericho ng National Security Council. Narito si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Yes, Madam Chair. This is only the tip of the iceberg. If we look at a classic case, Bamban Mayor Alice Go, it's not overnight that you could project somebody to immediately be elected as a town mayor. In like manner, I could only speak for these four, as there are other ongoing active cases. If they were left alone and they would find their way up, anytime in the future, Madam Chair, they could be activated. Ito si RH20. Hello, Raymond. Para sa DZRH, wala sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raymond, mas malupit. Sabi mo, may mga mambabatas. Ano yan? Senador, congressman? Hindi na dinitalye, Mayor, basta ang pagkakabanggit ay sinagot lang ni Yusek Rico na yes, Your Honor. Yun ang sabi niya, pero hindi na niya dinitalye dahil siyempre ito yung mga ang sabi nga nila ay impormasyon sensitive masyado. Dapat masusi muna nilang pagtuunan ng pansin. Ano ba yung tanong? Ba't sinabi niyang yes? Ang tanong kasi ni Senador Risa ay meron ba kayong mga iba pang opisyal na iniimbestigahan dahil ng mga miyembro ng dalawang kapitulan ng Kongreso? Ang sagot niya ay yes, Honor. Wow. Yes, Your Honor. Dapat tanungin niya ng executive session. Ayan, oo. Alang ya, kakatakot naman yan. Kung mambabatas yan, lawmakers natin, lawbreakers, spy pa. Alang ya, ano ha? Dapat mahubaran ng maskara ang mga yan, Raymond. Doon sa kwento nga nung tatlong na aresto pala, ay meron pa silang ni-recruit na isang opisyal ng Philippine Navy. Sinubukan nilang i-recruit pero tumanggi. Hindi kasama doon sa kanilang network. Dapat yung nag-alok na yun, inaresto na kaagad. Ayan, ibartuli na ang mga yan. Tsaka iharap na sa media. Ayan. Oo nga, ba't hindi pinapangalanan? Bira naman, Makapili. Makabagong makapili. Ayun na nga, pero alias yung kanilang inilalabas dahil medyo maano daw to, yung sinisikreto pa nila dahil patuloy pa yung inimbestigahan, lalong-lalo na yung kanilang mga iba pang mga kasabwat at may mga active cases pa daw sa ngayon na under investigation. Di ba naka-ano nga sila, naka-custody na? Ibig sabihin, hawak na ng militar. Ayan. Okay nga ron. Yun na, nasa custody na sila pero yung kanilang iba pang mga kasamahan ay under investigation pa. Okay nga ron. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Report mula kay Boy Gonzales, Bucor Chief. Gregorio Pio Katapang Jr. Kinasuhan ang 18 dating Marine sa isyu mano ng cash deliveries. Bukod pa dun sa isinampan ni Congresswoman Leila de Lima na libel at cyber libel. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay, saya nagsampa ng mga kasong kriminal si Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. laban sa 18 dating membro ng Marines at sa kanilang abogado na si Levito Baligot sa umano'y pagdawit sa kanya sa issue ng cash deliveries. Inihay ni Katapang ang reklamo sa Department of Justice kung saan kinasuhan niya ang mga ito ng libel sa ilalim ng Article 355 ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Bukod dito, naharap din sa kaso ng false testimony at perjury ang 18 ex-marine dahil sa maling testimonya sa isinagawang press conference. Nagugat ang reklamo matapos ihayag ni Baligod at mga dating marines ang aligasyon na nagsilbi umano silang security personnel
at bagmen sa umano'y cash deliveries para kay dating Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Maringit tinanggi ni Katapang ang mga paratang at iginit na walang katotohanan ng mga ito at sadyang ginawa upang sirain ang kanyang reputasyon. Iginit ng opisyal na malinaw ang kanyang konsensya at patuloy niyang gagampanan ng kanyang tungkulin bilang pinuno ng Bureau of Correction alinsunod sa batas. Nanawagan din si Katapang sa publiko na pairalim ang due process at huwag basta maniwala sa mga aligasyon nga anyay may bahid ng politika. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. At sa kaugnay na balita, inireklamo ni sinampahan ng kasong libel at cyber libel si Attorney Levy Baligod at ang 18 nagpakiralang dating mga Marines. Ang reklamo ay sinampahan ni Congresswoman Laila De Lima at Father Flaviano Villanueva. Sinampa sa tanggapan ng NBI sa Pasay at yung kasong perjury isinampa naman sa Department of Justice. Narito si Congresswoman Laila De Lima. So may political agenda ito na gusto nila talagang ilihis, i-distract ang atensyon ng publiko sa mga seryosong issue of accountability. So ngayon, naninira sila ng pangalan ng mga tumatrabaho para panagutin sila. Thank you. Samantala, balita mula sa abroad, abay mukhang may bago ng Supreme Leader sa Iran. Mojtaba Khamenei, itinalagang bagong Supreme Leader ng Iran. Idetay mong balitang yan, James Galange. James. Balita mula sa Iran, itinalaga na bilang bagong Supreme Leader ng bansa si Mojtaba Khamenei, ang anak ng yumaong pinuno na si Ayatollah Ali Khamenei na matatandang nasawi noong nakaraang linggo mula sa malaging pag-atake ng Amerika at Israel. Matapos na naging botohan ng Assembly of Experts, siya na ang mag-iikatlong leader ng secret system ng Republic of Iran at inaasahang hahalili sa mga desisyon sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Wala pang payag ang White House ukol dito habang patuloy pa rin ang pagtaas ng langis sa global market kung saan isinusulong ng Iran ang presyong $100 kada barrel. Samantala, balita naman mula sa Ukraine. Muling nagpakawala ng airstrikes ang Russia sa Kharkiv, ay ikalawang pinakamalaking syudad sa bansa, kung saan isang apartment building ang nasira at masawi ang nasa 10 katao habang 16 naman ang sugatan. Dahil dito, nanawagan na ng international response si Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos tinatayang nasa 29 missile at 480 drones na ang tumama sa kanila sa nakalipas lamang na magdamag. Ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. At sa balitang sports sa Pilipinas, tinalo ang Iran. Ha? Sa gera? Hindi naman tayo kasama. Tinalo ang Iran sa AFC Women's Asian Cup. Nananatili may chance sa knockout stage. Initalya mo, Mili Borja. Mili. Nagwagi ang Philippine Women's National Football Team laban sa Iran Women's National Football Team with 2-0 final score upang manatiling buhay ang tsansa sa knockout stage ng AFC Women's Asian Cup sa Australia noong linggo. Dahil sa panalo, nagtapos ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa Group A na may 1-0-2 record sa likod ng South Korea Women's National Football Team at host na Australia Women's National Football Team. Gayunman, kailangan pang hintayin ng Pilipinas ang resulta ng ibang grupo upang malaman kung makakapasok ito sa knockout stage. Dalawa lamang sa pinakamahusay na third place teams mula sa tatlong grupo ang aabante. Unang nakapunto si Sara Egesvik sa 29 minutes. Muntik nang hindi bilangin ng goal, ngunit pinagtibay ito matapos ang review, kaya nagkaroon ng labang ang Pilipinas ng 1-0 sa halftime. Dinoble naman ni Chandler McDaniel ang kalamangan sa 82 minutes upang tuluyang maselyuhan ang panalo ng Pilipinas laban sa Iran. May isa pang goal ang Pilipinas na hindi binilang sa huling bahagi ng laban matapos ang review. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa iba pang balita, kinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na prosekusyon na pansamantalang kumpiskahin ang 16 na property sa pagmamayari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa ilalim ng writ of preliminary attachment resolution, sinabi ng anti-graft court na may sapat na batayan ng hirit ng prosekusyon. Kabilang sa mga ari-arian na kukumpiskahin ay ang 9 na condominium unit at 7 lupa na matatagpuan sa Batangas, Makati City, Pasig at Quezon City. Ayon pa sa Sandigan Bayan, ginawa ito upang tiyakin ang pagbabayad niko sakaling mahatulan ng patong-patong na kaso kaugnay ng 289.5 million pesos flood control project sa Oriental, Mindoro. Samantala, sumuko na ang 5 pang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity nasangkot sa hazing na ikinamatay ng isang maritime student sa Cavite. Ayon kay General Randolph Tuanyo ng PNP, isa rito ang sumuko sa lokal na pamahalaan sa Dasmariñas, habang yung 4 ay sumurenda naman sa General Trias. Ayon kay General Tuanyo, siyang pang master initiator ang under review at hinahanap ng kapulisan mula sa 21 hinihinalang sangkot sa insidente ng hazing at sa showbiz Mistea. 4 OPM acts naghatid saya sa 51st anniversary concert ng Love Radio Manila. Idetalye mong balita yan, 51st na lakay. Love Radio? Yes. May concert, ba't di ako sinama? Idetalye mong balita yan, Angelica Cosme. Angelica, yuhu! Talagang tinoto ng Love Radio ang paghatid saya para sa kanilang mga solid kabisyo dahil bilang bahagi pa rin ng kanilang